Naalala ko na meron ako nasabi sa video na something like, ito yung ginagawa ko every time magkakaroon ako ng relationship dati. Hindi siya natapos kaya tatapusin ko yung story ngayon. So guys, alam nyo, meron din ako mga nakarelasyon dati kahit nag-aaral pa ako. So aaminin man natin o hindi, talagang pagdadaanan natin yan na stage. Okay, so I understand kung ngayon, first year ka pa lang, third year, or young people ka talaga, nasa, yung iba no, grade 6, may crush-crush na, may manliligaw na, that's very normal. So, ang hindi normal ay kung hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Bakit hindi normal yon? Kasi dapat meron ka ng alam. Kasi at the age of 7 years old, ang alam ko, alam na natin yung mga mali at saka hindi, mga dapat at hindi dapat. Sure ako, may mga magulang din kayo na nagre-remind palagi. So sa akin, yung mama at papa ko, yung mama ko specifically, lagi niya talagang nire-remind dati sa amin na kung maaari, ibibigay lang namin yung aming virginity sa lalaki na aming pakakasalan. Kumbaga, ito yung pinaka the best na regalo na aming maibibigay. Thank you, Mama, for reminding us always. Shout out to my mom and thank you for watching sa ating mga video. So, hindi man ako nakapag-aral sa poder nila. Like, I am a working student from high school until nag-college ako. Pero syempre, hindi yun nawala sa isipan ko, guys. Lagi ko talaga siyang tinatandaan. And plus, yung papa ko pa is lagi siyang nagre-remind sa faith namin kay Lord. Kahit hindi pa kami born again Christian dati, lagi siyang nagsasabi magdarasal daw kami, tatawag daw kami sa Panginoon, kahit ano daw yung gagawin namin. So, lumaki talaga ako na parang kahit hindi ba ako Christian, kahit hindi ko pa masyadong naintindihan ang word ng Lord, takot na takot akong magkasala. Parang yung motto ko sa sarili ko dati is, I want to walk in the right path. Okay, may crush na ako nung grade 9 ako. May nanligaw na sa akin, grade 2 pa ako. Charot. Pero iba naman kasi yung panahon namin dati. I am 37 years old already. Iba din yung panahon ngayon. Siyempre, marami na tayong nakikita na hindi magaganda sa social media, sa Facebook, mga palabas na meron ng mga kissing scene, meron ng mga pinapalabas na mga part or mga scene na mga dapat sana ay private siya or ginagawa ng mga mag-asawa. Kaya akala ng mga young people siguro na normal lang, okay lang, lalong-lalo na yung trend ngayon na kapag nabuntis ka, okay lang. So, ibig sabihin, magta-try muna, magli-live-in muna bago kasal, which is hindi naman yan yung mga turo dati kasi alam ko sa parents ko, ang kwento nila nanay sa una dati, no, na kapag daw kahit nahawakan ka lang, yung kamay mo, nahawakan lang ng lalaki, ay papakasal ka na agad. Sobrang strict. Okay, so, nag-boyfriend ako guys, nag-try ako mag-boyfriend is college na talaga ako, as in. Alam ko mali yun kasi pinapara lang ako ng uncle ko, pero parang nilabag ko na yung rule niya. Pero despite nun, talagang hindi ko tinanggal sa isipan ko yung sinasabi ng parents ko. Alam ko naman talaga yung purpose bakit hindi pa dapat mag-boyfriend ang isang babae. Kasi pwede siyang maagang magbuntis, no, early pregnancy. Yun yung problema namin ngayon sa school. Kadalasan, 14 years old, wala na, nabubuntis na. Ang sabi ng mama ko dati, pagka the day after our graduation day, pwede na daw akong magpakasal. O, di ba? Ang bongga naman nun, kahit wala kang boyfriend, magpakasal ka. Ano ba yun? Hindi marami yung naging boyfriend ko, mga 4 lang. Marami pa rin pala yun. Pero every time nagkaroon ako ng boyfriend dati, lagi ko nang pinipray na Lord, ang prayer ko ganito, Lord, kapag hindi siya yung ibibigay mo sa akin, please make a way na magkahiwalay kami. Kasi at the young age naman talaga, tapos nahiya ka pang mag-share. Wala pa yung parents ko, na working nga ako, diba? So iba yung mga auntie ko lang. Hindi ako sa puder ng mga magulang ko. So parang nahirapan ako mag-open up, wala akong mapagsabihan, wala akong ma-share. So, lagi na lang ako nagdarasal. Hindi ko pa alam kung ano yung mga red flag nga, sabi ko, 'di ba, mga red flag, green flag. Tinitingnan ko lang is parang kung okay ba kami, nagkakasundo ba or something, pero sobrang awkward ng feelings. Tapos talagang napapansin ko dati, yung mga panahon na yun, hindi pa talaga ready kasi meron ka pang mga insecurity. Syempre dahil alam mo na pinapaaral ka lang, wala kang pera, something ganyan. So may mga nakikita akong mga red flags sa mga lalaki na during that time. So most of them, merong mga bisyo, nagbabarkada, umiinom, naninigarilyo, may iba nagka-curse. Kapag hindi ka lang nagre-reply, pinapagalitan ka. Parang ganon. So, ang prayer ko, Lord, tanggalin mo ako, make a way, have your way. Kung hindi ito yung taong para sa akin, kasi alam mo yung future, mas kilala mo ang bawat isa sa amin. Kung hindi man lang kami magkakatuluyan, ayokong magsayang ng oras, ayokong magsayang sa puso ko,
It's a waste of time. Yung puso mo, 'di ba? Yung feelings mo, yung emotions mo, sayang kasi siya. And true enough, every time na nagpe-pray ako ng ganyan, kahit mahirap mag-let go, God is always faithful, helping me na maka-move on or maalis ako sa relationship na hindi para sa akin. Until such time na nagkilala kami ng napapangasawa ko.